We are going to continue our series on The Bible Explains, part 197. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, part 4. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. Thank you so much, Lord, for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for this wonderful day. We commit to you this day, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Nang sinimulan po natin ang bagong mini-series po na ito, ipinaalala ko po sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang naggagarantiya ng iyong destinasyon papunta sa langit, dahil sigurado naman po yun. Pero ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nagbabago ng buhay natin upang lalong gumanda ang ating pakikipagkapwa-tao, ang ating relasyon sa loob ng pamilya, ang ating relasyon sa ating mga kaibigan, kasama sa komunidad na ating ginagalawan. Itong dahilan kung bakit po pinag-aaralan po natin ito, na yung biyaya ng Diyos ay nakakaapekto ng ating pakikipagrelasyon sa mga tao sa ating paligid. Kaya mayroon tayong mga binibigkas na mga ekspresyon na kuminsan pangkaraniwan na lang sa atin as we relate with other people, not even realizing na ito po ay grace-filled expressions. Sa tuwing binibigkas natin ang mga ito, ay nag-e-express po tayo ng biyaya sa mga taong kinakausap natin at biyaya na rin sa atin na nagsasalita. Ang unang bahagi ng ating naging talakayan, part 1, we talk about thank you, a grace-filled expression of gratitude. Sa tuwing binabanggit natin, thank you sa mga tao po sa paligid natin, we are expressing the grace of gratitude. Part 2, we discuss, you are a blessing to me, a grace-filled expression of appreciation. Sa tuwing binibigkas po natin ang linyang, you are a blessing to me. I appreciate you. Yun po'y mga salitang puno-puno ng biyaya upang i-appreciate ang biyaya ng Diyos sa atin sa pamagitan ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos para pagpalain po tayo. Laging ilagay sa isip, ikaw ang target ng pagpapala ng Diyos. At kung paano ipararating ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo, gumagamit po siya ng mga tao, kasangkapang mga tao sa paligid natin. Ang simpleng ngiti, ang simpleng mga gestures sa loob ng pamilya. Don't miss the opportunity. I appreciate that. Sapagat yun po'y grasya ng Diyos sa mga tao na ginagamit ng Diyos at para sa ating tumatanggap nito. Kaya nga, di ba, para sa ibang lingwahe, gracias. Ibig sabihin, thank you. Dahil ang thank you po ay grace. Laging tatandaan, may mga taong mababait sa paligid natin. Huwag nyo nang pansinin ang mga salbahe. I-focus nyo na lang sa mga mababait. Dahil kung magpo-focus po kayo sa mga salbahing mga tao, baka masira yung araw ninyo. Napakaganda ng araw na yan. It is good to be alive. It is good to enjoy the blessing of God today and every day of our lives. Can we say amen? Part 3, we talk about excuse me, a grace-filled expression
of politeness and respect. I did emphasize, if you remember right, that politeness and respect are natural virtues that flowed out from you as a child of God. And I also said, kung natatandaan po ninyo, that being polite and respectful does not make you included in Christ. Because you are in Christ, you are polite and respectful. Ang pagiging polite at respectful ay hindi pupuhunan para tayo ay mapa kay Kristo. Ito po'y resulta dahil tayo ay na kay Kristo. Can you say amen? We need to move on. Today, part 4, we are going to talk about I am sorry. A grace-filled expression of admission of wrong and apology. We live in a time when not many people are willing to admit their mistakes and say, I am sorry. It takes humility to say these words. Humility is an expression of self-control, which is a display of the fruit of the Holy Spirit within us. Mayroon po talaga masyadong matigas ang leeg at hindi kayang bigkasin ang mga katagang I am sorry. Pero kailangan po natin ito gawin. Dahil sa panahong ginagawa po natin ito, nag-release po tayo ng grasya. Grasya ng kababaan ng loob mula sa atin at grasya ng pagtanggap ng paumanhin at pagpapatawad sa mga taong maaring nasaktan po natin. Mga salitang walang preno, mga kilos at galaw na na-misinterpret, hindi naman yun talaga ang ibig mong sabihin, hindi yun ang gusto mong iparating, pero yun ang naging dating sa kanya, so you might as well, I am sorry. Hindi bumababa ang iyong pagkatao kapag nagbibigkas ka ng I am sorry. Weakness is different from meekness. Meekness is humility. Inaamin mong nagkamali ka. You push the wrong button. You made the wrong turn. Na-violate mo siya. Nasaktan mo siya. So you might as well say, I am sorry. Hindi po yun weakness. In fact, it is a strength. Lakas po yun. Dinaig mo yung yabang mo. Dinaig mo ang kayabangan at nakuha mo magpakumbaba at sabihin, pasensya na. Hindi yun talaga ang ibig kong sabihin. Masyado kitang naitulak. Masyado kong nasaktan ang iyong sensitibong damdamin. Pasensya na talaga. Ang ganitong klase ng mga kataga, nagpapatagal ng relasyon. Nagiging maganda ang ugnayan ng magkapatid, ng mag-asawa, ng magulang, ng mga in-laws. Kaya lang kung minsan, parang pangkaraniwan na lang ang bigkas na, sorry na! Ano, masaya ka na? Sounds familiar, right? Some people just say, sorry na lang, sige na. No. Nag-sorry na ako Ano pa ang pinapalag mo? Nag-sorry na ako see? Some people will just say it insincerely. But today, we will look at the scripture and learn that these words are powerful. These words convey grace in its fullest beauty. So allow me to share with you the results of saying I am sorry. And you know the drill. We will going to look at the results, and then at the end, we're going to look at the life application. Are you ready to learn the Word of God? Let's learn this together. Hey, kapag tinuturo ko po ito sa inyo, I am not exempting myself. We're all learners. Hindi po ako angat kaysa sa inyo. I am also learning this. And the very reason why I love teaching, because the best way to learn is to teach. Because I am first teaching myself, and we are learning this together as we learn God's Word. Can you say amen? Amen.
So let's learn this together. Number one, admitting mistakes displays humility. Admitting mistakes in a relationship shows humility because it displays honesty, openness, and a desire to change. The story of David in 2 Samuel chapter 12 illustrates this point. I don't know if you're familiar with the story, but maybe some of you, if not all of you. David committed a terrible mistake. Siya po'y nakagawa ng kamalian. Siya po ay nakiapid kay Bathsheba at ipinapatay po niya ang asawa nito na si Uriah. Para matakasan ang kanyang unang kasalanan, gumawa po siya ng isa pang kasalanan. Ito ay pilit niyang pinagtatakpan sa mga tao, pero hindi natin magagawa itong pagtakpan sa harap ng Diyos. Isang araw, pinuntahan po siya ng propeta Nathan para kumprontahin po siya sa kasalanang kanyang nagawa sa pamagitan ng isang parabola. Walang kamalay-malay si David ng araw na yon ay kukumprontahin ng Diyos ang kanyang kasalanan. Ang sabi ni propeta Nathan, "Mahal na hari, sa isang lugar ay meron pong isang mayamang tao. Nasa kanya na ang lahat ng bagay sa mundo. Maraming alagang hayop, kayamanan at karangyaan. Meron po siyang kapitbahay na isang dukha ng tanging alaga lamang ay isang kordero. Dumating ang maraming panauhin ng mayaman. At para palugdan niya ang kanyang mga panauhin at pakainin, ipinakuha niya ang nag-iisang kordero ng kapitbahay niyang pobre. Pinapatay ito at hinihain sa kanyang mga bisita." Hindi pa tapos ang kwento, napatayo si David at ang sabi niya, "Ang taong gumawa nito ay dapat mamatay." Sumagot ang propeta, "Ikaw ang taong ito. Ibinigay na ng Diyos ang lahat sa iyo. God has blessed the works of your hand. Pinagpala ng Diyos ang iyong kaharian. Kinuha mo ang asawa ni Uriah at pinapatay pa siya." Ano naging reaksyon ni David nang marinig niya ito? 2 Samuel chapter 12 verse 13. Then David said to Nathan, "I have sinned against the Lord." That is tantamount of saying, "I am sorry." Powerful, isn't it? It's in the Bible. Yung umamin tayo na tayo'y nagkamali. Kinukumpronta na tayo ng salita ng Diyos. Kinukumpronta ka ng mahal mo sa buhay. Kinukumpronta ka. Sa halip na umamin ka, ikaw pa yung galit. Ang karaniwang defense mechanism ng mga tao, naggagalit-galitan po sila. Para matapos na yung diskusyon, matapos na yung usap. Pero it is a confrontation wherein God is placing His hand on your heart. Para wag nang lumala. Para wag nang masira ang iyong relasyon. Para wag nang masira ang iyong pamilya. Para maisalba ang iyong marriage. Para maisalba ang iyong family. That is very important. Mga batid, napakahalaga po sa relasyon ang umamin tayo ng pagkakamali. Alam niyo po kung bakit? Hindi po tayo perpekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nadudulas tayo, nadadapa tayo, nagkakamali tayo. Sa kabilang panig, ang partner na nadapa ay kailangan alalayan tumayo, huwag nang tadyakan at huwag nang tapakan. Sapagat together, you are committed to live together. Pero kailangan po merong admission. Nagkamali ako. Natagpuan ako sa kahinaan. Hindi ko napagtagumpayan. Patawarin mo ko. Pasensya na. Kung mapapatawad mo ko ay magbabago ako at hindi na gagawin pang muli ang bagay na minsang nagawa. That is what life changes. Pero the problem, not too many people have the nerve and the courage to say, "I am sorry." In the New Testament, the parable of the prodigal son captures this very well. Are you familiar with the story of the prodigal son? Maybe many of you
but not all of you. This is one of the most famous parables of Jesus in the New Testament. Ang bunsong anak ay kumuha ng kanyang parte ng mana. Na makuha niya na ang parte ng kanyang mana, siya ay nagpakalayo-layo at nilustay ang kanyang kayamanan sa paluging pamumuhay. In short, naubos ang kayamanan na kanyang nakuha sa kanyang ama. At ng panahon yun, nagkaroon ng tagutom sa lupain kung nasaan ang tao na ito. At wala na po siyang pera. Iniwanan na siya ng kanyang mga kaibigan. Sapagkat alam nyo naman sa mundo, marami ka lang kaibigan habang marami kang pera. Pero pag wala ka ng pera, yung mga tunay na kaibigan ang nananatili. Pero the problem is, kakaunti lang yun. Yun po ay isa sa mga endangered species. Kaunti na lang talaga ang tunay na kaibigan. Ang mga kaibigan, kuminsan ang tawag sa mundo, kaibigang kanin. Bakit po sila tinatawag na kaibigang kanin? Dahil ang hinahanap ng kanin ay ulam. Lagi kang kailangan dahil may pakinabang sa iyo. Mapapakinabangan ka sa trabaho, mapapakinabangan ka sa dagdag na kita, mapapakinabangan ka, pero wala pong mutual relationship. Hindi tuwing nag-uusap sila, lagi na lang yung pagkakakitaan, magkano sa akin dyan, magkano kikitain ko dyan. Pero when was the last time you just talk and have shared time together na wala kayong pinag-uusapang ganansya? Wag natin pag-usapan dito ang ganansya tungkol sa buhay mo, tungkol sa inyong mag-asawa, tungkol sa inyong mga anak. Let's just talk on a level of heart so we can be friends, because that is what friends are for. Sayang naman. Pero again, to cut the long story short, akala niya marami siyang kaibigan dahil nagpapakain siya, nagpapainom siya. Akala niya marami siyang kaibigan sapagkat marami siyang pera. Parang kagaya ngayon. Akala ng iba marami siyang kaibigan dahil marami siyang friends sa Facebook. Nakalimutan niyo ang mga ito'y digital friends. Ang marami pa po dyan ay fake accounts. Kaya kung may fake accounts, merong fake friends. Sila yung nagkakalat ng fake news. Para sirain ka, ibabalita, mamamatay ka na raw. That is dead words. Sipin mo, hindi ka papatay, patay ka na para sa kanila o mamamatay ka na para sa kanila. And you call them friends. I don't call them friends. Sapagkat walang tunay na kaibigan na pwedeng magbalitang mamamatay ka na o patay ka na. Sapagkat ang tunay na kaibigan, gustong buhay ka, pinagpala ka at pinaburan ka dahil yan ang tunay na kaibigan. Amen. Luke chapter 15, verse 18 and 19 captures the idea very well. Doon sa kanyang lugmok na kalagayan, sobrang hirap. Sabi sa storya, kumakain na siya ng pagkain ng baboy dahil wala nang magpakain sa kanya. This is what the prodigal son said to himself, sa kanya sarili. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Bakit niya naisip ang ganito? Kasi sabi niya sa bahay ng tatay ko, ang mga trabahante ay may nakakain. Ako dito, wala nang makain. So hindi na ako karapat dapat maging anak, babalik na lang ako at magmamakaawa, sana patawarin ako at gawin niya kong isang trabahador man lang para kahit paano may makain. Sa ganitong bagsak na kalagayan, ito ang kanyang naisip. Verse 20 to 21, he actually did that and said that to his father. It is one thing to think about it, it's another thing to actually say it. Luke chapter 15, verse 20. So what did the prodigal son do? So he got up and went to his father.
But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran. The father ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Sabi sa Greek, kissed him repeatedly. Never stop. I miss my son. I love my son. Hindi yun nila pinag-usapan kung ano ang kamaliang nagawa. Hindi nagtanong ang ama kung paano mo ko dinirespect, kung paano ko napahiya, kung paano mo ko sinaktan. No. The father ran, threw his arms around the son, and kissed him repeatedly. Verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Yun lang ang nasabi niya. Pinatigil na siya ng ama. Merong pang second part yung line na yon. Remember? Make me one of your hired servant. The father did not allow that. Why? Dahil tandaan ninyo, kahit anong kamalian ang magawa ng inyong anak, mananatiling anak po yan sa pamilya. Sapagkat yan ang pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang kamalian. Because love is always greater than sin. Our sin is great, but His love is greater. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Well, to cut that long story short, sabi ng anak, Father, I have sinned against heaven and against you. Hindi madali para sa isang adventurous son to say that. So hard to say. But he was able to say it. I am sorry. That is what humility is all about. Number one, admitting mistakes displays humility. Tandaan, kapag ayaw umamin ng pagkakamali, mas mayabang pa yan kaysa sa iyo. At hindi ka pwedeng manalo sa taong mayabang. Dahil hindi yuyuko hanggang mamatay ang taong mayabang. Merong tao hanggang kamatayan, hanggang hukay, dadalin ang kanyang kayabangan. Huwag lang siyang yumuko sa mga tao. That is unchristian. That is not a sign of what grace is all about. Grace is humble. Can you say amen? Number one, admitting mistakes displays humility. Number two, owning mistakes restores relationships. But kailangan mo akuin? Because you want to keep the relationship. Exactly. Because if you do not intend to keep the relationship, just throw it away. Na itong pinakamagandang sukatan, mahalaga ba sa iyo ang marriage na ito? Mahalaga ba sa iyo ang mga anak mo? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa iba? Mahalaga ba sa iyo ang pagkakaibigan natin? Ba't parang hirap na hirap kang umami ng pagkakamali? See? That is the acid test. Because if you want to keep the relationship, it's not hard to say, it's on me. It's my bad. Sorry. Pasensya na, mahal. Pasensya na, sweetheart. Pasensya na, mga anak. Pasensya na. Can you imagine those words? Napakahirap bigkasin yan sa taong matigas ang leeg at mataas ang ulo. Only humble people can say, I am sorry. Why you say that? Because I love my marriage. I love my family. I love my children. I love my friends. I don't want to lose them because of my pride.
I want to keep them for life. Mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Don't throw them away. If you find true ones, keep them for life. Do everything you can to keep them. Wala na kayo makikita ng mga tunay na kaibigan sa panahon ngayon. Puro fake. Let me rephrase that. Maraming fake. If you find the real ones, the true ones, keep them. Love them. Reciprocal. Mutual love. Kapag humihingi ka ng time, be sure you're willing to give time. The problem is, sometimes, can I have time with you? Pasensya na. Busy ako ngayon. Pero pagka ikaw ang humihingi ng time, ginagawang ka ng time. That is what friendship is all about. Dahil pag dumating po yung mga kamalian, sa pamilya man o sa pakikipagkaibigan, own it. Ariin mo at sabihin mo, akin ito. Ako ang nagkamali. Owning mistakes restores relationship because it opens the door to healing and reconciliation. Wala hong healing, walang reconciliation kung walang it's on me. My bad. Mali talaga ako. Hindi ko dapat sinabi yon. Hindi ko dapat ginawa yon. Now, look at the prodigal son story. By owning his mistakes and returning to his father, the son seeks what? Reconciliation. Despite his mistakes, the father embraces him with open arms, saying, "For this son of mine was dead and is now alive. He was lost and is found." Ang anak ko na ito, patay na, ngayon ay nabuhay, nawala, at ngayon ay natagpuan. This is what reconciliation is all about. His admission of wrongdoing and the father's forgiveness restore their broken relationships. Yun ang nagpapabalikan ng kaugnayan. Yung, sorry dad, pasensya na. Sorry mom. Sorry. When you say that, forgiveness will flow, relationship will be beautiful again. Do you want that? I'm asking you, do you want that? I'm sure you do. And some of you are watching this broadcast. I hope you want that. That is why this message is for you. Learn to say, I am sorry. Because every time you say that, you are open to forgiveness, you're open to relationship, and open to reconciliation. When we take responsibility for our actions, it shows others that we value the relationship enough to make things right. See, powerful, isn't it? Mahalaga sa akin to. Aayusin ko ito. Now, on the contrast, wala naman ito. Tapong ko na lang to. Total, meron naman ako mga bagong kaibigan. Total, may mga bago akong kakilala. Total, meron naman akong bagong pinagkakaabalahan. Madali ko na silang makakalimutan. That is wrong. This humble act reflects God's grace, which restores and strengthens our relationship with others. Mahalaga po yun, admission. I am sorry. I was wrong when I said that. Mali talaga ako doon. Hindi ko dapat sinabi yun. Pasensya na, medyo tumaas yung tono ko. Pasensya na. Medyo na high blood. Pasensya na talaga. Pero okay na ako ngayon. Promise, I will not say that again. I will not do that again. Can you imagine kung anong kayang gawin ito sa relationship? Are you listening, brothers and sisters? I hope that you are thinking about this because this will save your marriage for life. This will save your friendship for life.
Not mere words, but powerful, grace-filled words. Praise God. Number one, admitting mistakes displays humility. Number two, owning mistakes restores relationships. Number three, correcting mistakes leads to change. You have to admit, you have to own, and you have to correct. Hindi ho pwede na araw-araw kang nagsosorry sa parehas na pagkakamali. You are fooling people. Niloloko mo ko eh. Ano ba talaga gusto mo? Puno ng salop. Dapat ka nang kalusin. Sometimes, di natin lang, sincere ba itong tao na ito? Sorry ng sorry ng sorry. Araw-araw naman ako niloloko. Araw-araw naman ako sinasaktan. You see? Yung pag-amin at pag-ako, hindi ho yun ang katapusan. Kailangan ituwid yung pagkakamali para wag nang maulit. Tama po ba yun? Yes. That is what grace is. Grace is not a license to commit sin. Grace is not a license to keep on hurting people. Hindi brusko ang biyaya. Maamo, mapagmahal ang biyaya. Can you say amen? Amen. Correcting mistakes through grace leads to change. When we admit our wrongs and seek correction, we allow God's grace to refine us and make us more like Christ. Now, make no mistake about this. Let me explain. The moment you got born again, your spirit is already like Christ. But your soul is in the process of becoming like Christ. The spirit is already like Christ. 1 John 4:17, Ephesians 4:24. But your soul, 2 Corinthians 3:18, is in the process of becoming more and more like Christ. So we can come to the point we think like Christ, we act like Christ, we feel like Christ, and we do things like Christ. That is what the change is all about. Pero ang change na yan, sa soul, magsisimula sa isip. Anakaino, changing the mind. That is why metanoia is change of mind. The word repentance, ang Greek word metanoia. Meta, change, noia, from the word nous, mind. Change your mind. And the only thing that can change your mind is the Word of God. That is why it is important to go to church every Sunday and listen to the Word of God. Dahil yung Word of grace, if you allow the Word of grace to continually work in your mind, and then it will go down to your emotion, it will go out in your action. And then you will be more like Christ. Now, it will not happen overnight. Dati ang hirap mo mag-sorry, naabot ka ng 1 taon. Ngayon, kalahating buwan na lang. At least nag-improve ka na. Then pagtagal-tagal, 1 buwan na lang. Wow, laki na improvement mo ha. Mula sa 1 taon, 1 buwan. Ngayon, 1 linggo na lang. Then if you're growing, it will be just like that. The moment you made the mistake, say, pasensya na. Remember the famous line, pasensya na, tao lang. Sapagkat nagkakamali po tayo. And then we'll learn from it, we move on. Proverbs chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is, again, but whoever hates correction is, a stupid hates correction. Kaya kapag kinukorek mo, nagagalit. Stupid ang tawag po dyan. Stupid. Huwag mo nang tatagalugin. English na lang. Stupid. Para hindi masyadong masakit. Dahil pag tinagalog mo po yan, medyo masakit na ang dating. Dahil tayo ay nakakaintindi ng Tagalog.
What is a stupid person? A stupid person is a person who repeatedly does the same thing but expects different results. Stupid yan. Yun ang lagi niyang ginagawa, pero gusto niya ibang resulta. That is stupidity to the highest level. Albert Einstein put it this way: if you always do what you've always done, you've always get what you've always got. You don't have to be a scientist to figure this out. If you want to see different result, do different thing. Start to change. Because if you don't change, things will not change. Hebrews 12:11. No discipline, meaning no correction, seem pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. It, referring to the correction. Every time you are being corrected, you are being trained. You become a better person. You become a better husband. You become a better wife. You become a better child in the family. So wag mag-refuse ng correction. Pag kinausap ka ng father mo, heart to heart, kinukorek ka, you have to admit. Because you will learn from it. Dahil sumahin man ang edad ninyo, hindi ka pa tao, nauna siya. At marami siyang nadadaanan mo pa lang. Marami na siyang natutunan na matututunan mo pa lang. Marami po siyang karanasan na hindi mo pa naranasan. So kung tinutuwid kayo ng magulang, maging mapagpakumbaba. Kung tinutuwid ka ng asawa mo, maging mapagpakumbaba. Kung tinutuwid ka ng biyanan mo, makipag-usap ka. Sapagkat mahalaga ang mababang loob. Can you say amen? Amen. Proverbs 15:32. Napakatahimik ng simbahang Katoliko na ito. parang matagal na yata kayong nakapag I am sorry. Proverbs 15:32. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains what? If you want to gain understanding, listen to correction. Pag sinabi mong mali ako, nagkamali ako, tinuwid ka nung napaggawan mo ng kamalian, aminin mo at magbago ka. Ang problema nung ikaw ay mag-sorry, tapos tinutuwid ka, nag-away kayo uli. Akala ko ba nagsosorry ka na? Nagsosorry ako pero wala kang karapatang sermonan ako. Nagsosorry ako pero wala kang karapatang pasakitan ako. Hindi kita sinisermonan, hindi kita pinapasakitan, dahil gusto ko sana wag na ito maulit. Dahil ayaw kong palagi tayo nagkakagalit, ayaw kong palagi tayo hindi nagkakaunawaan. Kaya please, wag mo nang gagawin yan. Oh, please. Wag kang magpapatay ng cellphone, please. See? Maliwanag yun. Uuwi ka ng maaga, please. Umuwi naman ako umaga na. Pinagsisimulan ng di pagkakaunawaan yung I am sorry, pero hindi naman nagbabago. Kailangan po bang magbago? Yun ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Yung hindi mo kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and useful for what? One is teaching, two, rebuking, three, correcting, four, training in righteousness. See, parts ng ministry ng Word of God ay to correct us. Kaya every time naririnig yung Word of God, kinukorek ka. Kaya huwag kang masasaktan pag kinukorek ka. Hindi ka ang pinapatamaan. Hindi naman nag-name drop binanggit ko ba yung pangalan? Hindi. Kahit na alam ko na nandito ka. Nagbanggit ba ako ng pangalan? Hindi.
Hindi nga kita tinitignan. Umiiwas nga ako ng tingin sa iyo para wag mong maramdaman ikaw ang tinutukoy ko. Sa makatwid. Hanggang hindi binabanggit ang pangalan mo, hindi nag-name drop, feel relax. Hindi ho ang pastor ang nagsasalita sa iyo. Ang Diyos, kinakausap ka para lahat tayo magbago sa biyaya ng Diyos. Binabago tayo ng kanyang salita. Amen. Look at the same verse from the New Living Translation. Beautifully worded. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. To know what is wrong is one thing, but to do what is right is another thing. Sabi mo, mali ako. Mabuti naman inamin mo. Next time, gawin mo na yung tama. Can you say amen? That is beautiful. That is what Christian home is. That is a grace-filled relationship. This is just like little heaven down here. Alam niyo kung bakit marami mga taong gusto nang bumalik ang Panginoon? Kasi nabubuhay sila sa impyerno. Impyernong pag-aasawa, impyernong pamilya, impyernong pananalapi, kapos na kapos, hirap na hirap, isang kaig, isang tuka. Kaaway niya yung asawa niya, kaaway niya yung biyanan niya, kaaway niya yung manugang niya, pati barangay captain. Kaaway niya. Wala na siyang kabati. Tatanong ko sa inyo, sa ganyang kalagayan, di ba't gusto mo nang mapasa kabilang buhay? Pero what if you're enjoying the grace of God? Well, hindi natin gusto siya bumalik. Dahil kahit gusto natin, hindi, nakatakda naman ang kanyang pagbabalik. Pero habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, nai-enjoy natin ang biyaya ng Diyos araw-araw ng ating buhay. Shout amen! Bakit maraming mga asawa ang ayaw umuwi ng maaga? Halos babad na babad doon sa trabaho. Kahit wala ng trabaho, gusto pa rin mag-standby sa trabaho. Ayaw umuwi. Sapagkat hindi sila nakakaramdam ng pamilya sa loob ng kanilang bahay. Hindi dahil ang problema yung kanyang asawa at mga anak. Dahil siya ang problema. Mga kapatid, madaling magturo. Sila ang problema. Pero every time nagtuturo ka, mas malamang ikaw ang problema. Dahil kung sila ang problema, dapat naayos mo na. Kaya hindi maayos ang problema, ikaw talaga ang problema. Ang hindi natin kayang ayusin ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. David's admission and ownership of his wrong led to correction and life change. Alam niyo, pagkatapos nito, no more scandal. Hindi na po na-scandal kahit uli si David after this, only once. That is what change is all about. Hindi na naulit. Nagbago yung mama. He did very well up to the end of his life. Now, let me show you the epitaph of his life. 1 Chronicles 29:26 hanggang 28. David, son of Jesse, was king over all Israel. He ruled over Israel 40 years. 7 in Hebron and 33 in Jerusalem. 28. This is his epitaph. He died at a good age, having enjoyed long life. What else? Wealth. What else? Honor. His son Solomon succeeded him as a king. Beautiful, isn't it? Yung once na nag-dishonor sa kanya was forgiven and forgotten. He was remembered as an honored man. Mga kapatid, matatandaan ng tao hindi yung kung paano ka nagsimula, kundi kung paano ka nagtapos. You may not did very well in the middle part, but it's okay. Get the grace of God and end it well. Dahil pag natapos na ang dulo, ang tatandaan ng tao, hindi yung mga pagbagsak mo,
kung hindi kung paano ka ni-restore ng biyaya ng Diyos at kung paano ka binago ng biyaya ng Diyos. Dahil dakila ang biyaya ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Another example I am thinking right now is after Peter denied Jesus for the third time, the rooster crowed, and Jesus turned and looked at him. This look of correction struck Peter's heart deeply and led him to a godly sorrow and life change. Nung siya'y magsabi, hindi ko kilala ang tao na iyan, tumilaw kang manok, tinignan siya ni Jesus. Yun po yung tingin ng pagtutuwid. Natatandaan niyo po yung kasabihan, makuha ka sa tingin. Minsan may mga asawa at may mga tatay na hindi masyadong masalita. Pero pag tinignan ka, nanunuot. Kaya may mga bata, pag tinignan mo lang ganyan, naiiyak eh. Wala pang sinasabi, walang sinturon, walang pamalo. Tinignan lang. Kaya talagang yung kasabihan, makuha ka sa tingin. Si Peter, nakuha sa tingin. Kasi sinabihan na siya eh. Sa araw na ito, bago tumilaw ang manok, ipagkakaila mo ko ng 3 beses, di siya naniwala. Sabi niya, hindi mangyayari yan. Over my dead body, I am willing to die for you. Oh, yun nga. Masyado siyang tiwala sa sarili. Nabigo siya, nagkaila siya. Tumilaw kang manok. Tinignan siya ni Jesus. Tignan ninyo ang verse. Luke chapter 22, verse 16. Peter replied, kausap niya yung mga tao doon sa labas, sa outer court. Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Tumilaw kang manok. Look at the next verse, verse 61. The Lord turned and looked straight at Peter. Anong ibig sabihin ng tingin? I told you. Now, you know. See, pinag-usapan na natin yan. Sinabi ko na sa iyan. Minsan may mga aksyon na hindi lang ho sa salita. Kung yung tinigdan ka, may kahulugan yung tingin na yun. Look what happened. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him before the rooster crows. Today, you will disown me how many times? 3 times. And he went outside and what did he do? Wept bitterly. Ramdam niya yung kanyang kamalian. Ramdam niya yung kanyang kayabangan. Ramdam niya yung kanyang pagmamayabang. Kaya ko to, kaya ko to. Hindi ako matukso, hindi ako madapa, malakas ako. Hindi ko gagawin yan, hindi ko gagawin yan, etc., etc. Look what the scripture said. 2 Corinthians chapter 7, verse 10, pinaliwanag ni Paul kung ano ang tunay na kalumbayan o yung nakalungkutan kapag nagkakamali ka. Godly sorrow brings repentance. Repentance, metanoia, change of mind. That leads to what? Godly sorrow leads to change. Hindi yung iyak ka ng iyak ka ng iyak ka ng iyak, bukas gagawin mo na naman. Sorry ka ng sorry ka ng sorry, bukas gagawin mo na naman. Hindi yan totoo na pagsusori. Dahil ang totoo na pagsusori, pag-aamin ng pagkakamali, umiiyak ka man o hindi, ay bukas, iba na ang gagawin mo. Hindi na yan ang gagawin mo. Hindi ka na pupunta sa lugar na yan. Naunawaan niyo po ba mga kabiyaya? Godly sorrow leads to life change. Look at this. And leaves no regrets. May contrast. But, there is another kind of sorrow. But, worldly sorrow brings what? Death. Yan po yung naramdaman naman ni Judas. Dala niya yung pera. Tinapo niya doon sa temple court. And he said,
I have sinned. I have betrayed an innocent blood. And he wept bitterly. The same with Peter. But Judas went out and hung himself. Peter did not do that. Mga kapatid, walang problem sa forgiveness ni God. I believe with all of my heart that God can forgive Judas. But the problem with Judas is he cannot forgive himself. Hindi niya mapatawad yung sarili niya. That is pride. Kung ang Diyos kaya kang patawarin at hindi mo kayang patawarin ang sarili mo, you are setting your standard above God. Kumbaga parang kaya kang patawarin ng Supreme Court, pero hindi ka kayang patawarin ng Regional Court, Trial Court, RTC. And that is inconceivable. The higher court will always be the final. Kaya kung hindi ka mapatawad ng RTC, tapos pinatawad ka ng Supreme Court, that will stick. Kasi yun ang final. Kung hindi mo mapatawad ang iyong sarili, hindi ka mapatawad ng mga tao sa paligid mo, at alam mo, pinatawad ka na ng Diyos, that is more important. Dahil at least pinatawad ka ng Diyos. At kung pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo na rin ang iyong sarili. At mula sa araw na yan, magbago ka na. At kapag nakita ng mga mahal mo sa buhay na nagbago ka na, hoping against all hope, they can also forgive you and restore a wonderful family. Can you say amen? Let's see them again. Meron pong 3 results of saying, I am sorry. Number 1, basahin natin malakas, sabay-sabay. Number 1. Number 2. Number 3. Admission, owning, and correcting. You have to admit, you have to own, and you have to correct. Ang end result, life change. Now, let me give you the life application so we can see life change. Number 1, own your mistakes and don't blame others. Yun ang totoong pag-amin. Huwag ka nang manisi. Huwag ka nang manisi. Own your mistakes with humility and grace. Trusting that God's forgiveness, even through those you have wronged, empowers you to grow and change without shifting the blame to others. Dali kasing manisi. Napakadali po. Scapegoat po kasi yan eh. Kaya ako itong nagawa dahil ikaw eh. Kaya ako natukso dahil pag-uwi ako, amoy bawang ka. Na hindi mo naisip na kaya siya amoy bawang dahil ginagawa niya yung bawang para sa iyo. Anong gaganaan? Laging epicacin oil ang nakapahid sa'yo. Epicacin oil. Oh. So, tapos pagpasok ko sa opisina, may mga bata, magaganda, basa pa ang buhok. Oh. Sisihin mo ba ako? Ano, magtatalo ba tayo rito o nagsosorry ka? Hindi ka nagsosorry. Dahil kung nagsosorry ka, you don't have to put the blame to others. Love is greater than that. Amoy bawang? Amoy sibuyas? Oh. Mabuti nga, yun lang ang amoy, hindi amoy lupa. Oh. Paano kung sumagot yung asawa mo, ako amoy bawang ako, ikaw amoy lupa ka. Amoy alimoom. Bitak-bitak na lupa. O, sakay pupunta. Subukan mo, sakay pupunta ang dalawa. Kahit barangay captain, hindi kayo mapagbabati. Tapos tatawag kayo sa pastor. Yung pastor nananahimik, guguluhin nyo. No. Hindi pa nga ayos yung problema ng pastor doon sa asawa niya. Ayusin niya. Ayusin niya yung problema sa iyo. Oh. Yan, laking problema, di ba? Patong-patong na problema. Pilit inaayos ng pastor yung problema ninyo. Siya nga, hindi pa rin makauwi sa bahay. Oh. May iwasan lahat ng problema na yan. Kung mababa lang ang loob.
pasensya na, nagkamali ako, patawarin mo ko. Tapos na, may pag-amin. Pero yun ay unang hakbang pa lang. Had Adam and Eve not played the blaming game after eating the forbidden fruit, it could have resulted in a different outcome. Nobody knows. Yan lang naman po ay maaaring maglaro sa isip ninyo sapagkat nang hinanap ng Diyos si Adam, Adam, where are you? Nagtago siya. Sabi ni Adam, I heard you in the garden, I hid because I am afraid. Why? Why are you afraid? Did you eat the forbidden fruit? Kinain mo ba yung bawal na bunga? The simple answer is, yes. Kinain ko po. Ang sagot niya, yung babae na ibinigay mo sa akin. Actually, ang sinisisi niya, hindi lang yung babae, si God. Kung di mo ako binigyan ng babae na ito, hindi ako nagka-problema. Problema tong babae na to. See? Nung kinumpronta yung babae, anong ginawa mo? Yung ahas! Di ba? Tinanong yung ahas, walang masisisi. Ganyan ang buhay. Sisihan. Kasi, kaya ako nakagawa ito, kaya ganun, etc. Magulo ang mundo pag walang gustong umamin. It must stop on me. Ako, inaako ko ito. Ako lang ito. Ako. See? That is the admission. And that is what humility is all about. Number 2, speak the words, I am sorry sincerely. Huwag yung pabalagbag. Sorry na. Ano, masaya ka na? Ay, mga patutsada pa. Parang kala ko pa nagsusorry ka ngayon, inaaway mo na naman ako. Pag sinabi mong, I am sorry, it must be very sincere. Speak the words, I am sorry, not just as mere apology, but as a humble admission of the hurt caused. When coupled with godly sorrow, these words open the door to forgiveness, healing, reconciliation, and the grace to move on. Kaya hindi po kayo maka-move on, I'll tell you why. Walang closure. Walang closure. You know, walang closure, there is no admission. I did the wrong thing. I am sorry. We need to close this and we need to move on. Biyaya ng kababaang loob at biyaya ng pagpapatawad ay biyaya ng Diyos. Can you say amen? Number 3, show change after apologizing. Show change after apologizing. Magpakita ng pagbabago pagkatapos mag-sorry. True apology and repentance go beyond words. Show change after apologizing by reflecting God's grace in your actions and allowing His mercy to transform your heart and relationship. That is exactly what happened in the life of Zacchaeus. Nung siya po ay nabigyan ng pansin at siya po ay nabigyan ng opportunity to receive the grace of God. Luke chapter 19 verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. I am sorry, ako'y naging ganid. I am sorry, ako'y naging kuripot. I am sorry, ako'y naging makasarili. I am sorry, nalamangan ko kayo. Pero sabi niya, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko sa mahihirap. At kung may nadaya ako, papalitan ko ng 4 na ulit. Hindi ho salitang I am sorry lang, kundi nagbago ang kanyang buhay. How did Jesus respond? Verse 9, Jesus said to him, Today, salvation has come to this house. Today, change has come to this house. Today, reconciliation has come to this house. Today, salvation has come to this house. Today, change has happened
to your marriage, family, relationship. Why? Kasi meron pong pag-amin ng pagkakamali at meron pong pagbabago ng buhay. Can you say amen? Let's see them again. Ito po ang tatlong life application na pwede natin gawin ngayong alam na natin ang resulta ng pagsasabi ng I am sorry. Malakas, sabay-sabay. Umupo ng maayos, isuot ang sinturong pangkaligtasan. Ready, let's read these applications out loud. Number 1. Number 2. Number 3. Own your mistakes and don't blame others. Speak the words, I am sorry, sincerely. Show change after apologizing. The big idea is, in Christ, I can apologize sincerely. Kay Kristo, kaya kong mag-sorry ng taus-puso. We can apologize sincerely, not to be in Christ, but because we are in Christ. Ang pagsosorry, sincerely, hindi para mapakay Kristo ka. By works yun. Dahil ikaw ay na kay Kristo na, kaya mo nang mag-sorry ng sincero sapagkat binago ka na ni Kristo. Again, one more time, what is the big idea? In Christ, I can apologize sincerely. Are you in Christ? You can apologize sincerely. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Higit sa paghingi ng pamanhin sa mga taong nasaktan po natin, ang pinakadakila na pagpapaumanhin na pwedeng ibigay kanino man ay ang pagpapaumanhin at pagpapatawad na iginawad ng Diyos sa ating lahat dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. If you want to be forgiven, if you want to receive Jesus and be saved today, receive Jesus today. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Yuko po natin ang ating ulo at tayo po'y manalangin. Sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito, sumabay po kayo sa panalangin ito at ariin na isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus na natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-peraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-peraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan, kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Taas po natin ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng aming katawan, ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Well, one more time. Malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Are you in Christ? You can apologize sincerely because grace is greater than all mistakes. Can you say amen? One more time. Malakas, sabay-sabay. Ano ang big idea? Mas malakas pa. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!